Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng aking devotion. Pero kagaya ng dati at lagi nating gagawin ang manalangin muna bago tayo mag-umpisa. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa araw na to, sa pinagkaloob mo po sa amin. Una Lord, para makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan o God at maitatak namin ang iyong mga salita sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo rin po ako at turuan gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkinan namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome ulit sa aking channel. Kahapon isinare ko sa inyo ang chapter 3 na may pamagat na tinawag ng Diyos si Moses. Pero bago pa uli tayo mag-start, yung mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga video at yung notification bell din po, paki-click po para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Yun nga po, pagkatapos dito sa chapter 3 na pamagat nga po ay tinawag ng Diyos si Moses. Tinawag ng Diyos si Moses at inutusan na ialis ang mga Israelita sa Ehipto, mga kapatid. Inutusan siya at sinabi kung ano ang kanyang mga gagawin. At ngayon dito na po tayo sa chapter 4 na may pamagat po, isinugo ng Diyos si Moses. Yan po sa verse 1, ano? At dito naman sa verse 16 po mga kapatid, 18, bumalik si Moses sa Ehipto. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po sa verse 1, itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Tanong ni Moses sa ating Diyos. Ulitin ko lang, itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Sabi niya, ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Ano iyang hawak mo? May hawak-hawak po si Moses, ano? Tungkod po, sagot ni Moses, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas. Yung kanyang hawak na tungkod, sinabi ng Diyos, ihagis mo yan. Hinagis niya sa lupa at iyon ay naging ahas, mga kapatid. Kaya't sabi dito, kaya't siya tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod muli. No, nang ihagis niya, mga kapatid, ang kanyang tungkod, ito'y naging ahas. Tumakbo siya palayo. At inutos ng ating Diyos na muli mong hawakan ang ahas sa buntot. At pagkatapos nga niyang hawakan niyon, muli itong naging tungkod. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh. Yan ang kanyang gagawin upang maniwala ang mga tao na inutusan siya, pinadala siya ng ating Diyos. Verse 6, mga kapatid, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Ipasok ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Utos ni Yahweh, gayon nga ang ginawa ni Moses at nang ilabas niya ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na sabi dito, kasing puti ng niebe. No, nang ipasok niya yung kanyang kamay,
At nang ilabas niya yun, nagkaroon daw ng sakit mga kapatid yung kanyang kamay, na nagkaroon ng puting-puti na parang niebe. Ipasok mo muli utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moses nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Yan naman ang pangatlo mga kapatid. Una, yung kanyang tungkod, pag hinagis, magiging ahas. Pangalawa, pag pinasok niya ang kanyang kamay at paglabas, magiging sakit ito, magiging puting-puti na parang niebe. At pangatlo, kukuha siya ng tubig, at pag binuhos sa lupa, yun ay magiging dugo. Yan ang mga kababalaghan na kayang gawin ni Moses sa pamamagitan ng ating Diyos. Verse 10 mga kapatid, sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa ay hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ba ang may kapangyarihan para maging bingi o maging pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Napakinggan niyo mga kapatid. Ulitin ko lang ang verse 11. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ba ang may kapangyarihan para maging bingi o maging pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita, at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Lahat, di ba? Lahat ginagawa ng ating Panginoon. At sinabi dito sa Biblia, sino ba ang nag-aalis ng paningin at nagbabalik nito? Kundi ang ating Panginoon. Ngayon kung mananalangin tayo, nahihiya tayo magsabi, lalong-lalo na kung tayo mag-share, maghahayag ng salita ng ating Diyos. Dito niya na sinabi mga kapatid, natutulungan niya ang ating pagsasalita dahil siya ang gumagawa ng lahat. Amen and amen. Verse 13, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong, sabi dito ni Moses mga kapatid, verse 13, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moses, dahil dito nagalit si Yahweh mga kapatid. Dahil sa sinabi niyang yun, maaari po bang iba na lang ang iyong suguin? Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moses, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita, darating siya at makikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang gawin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao, at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya. No, tutulungan. So magiging tagapagsalita itong si Aaron, at si Moses naman ang tagapagsalita ng ating Diyos. Sabi pa dito, dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Ang kanyang tungkod mga kapatid. Sabi sa verse 18 na mga kapatid, bumalik si Moses sa Ehipto. Umuwi si Moses upang ipaalam sa biyenan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Nagpaalam po siya sa kanyang biyenan na aalis nga po siya. Matapos sa magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moses, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Sabi niya, yung kinatatakutan niya, kung natatandaan niyo mga kapatid, di ba pumatay siya ng Ehipto at may nakakita.
At ngayon nga, kaya nga siya di ba umalis, nagtago siya dahil sa takot. Ngayon sinabi dito ng Panginoon na bumalik ka na sa Ehipto dahil patay na ang lahat, no? Magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya ang mga asno, sabi dito, kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Siyempre yun ang sabi ng ating Diyos na kanyang dalhin dahil yun ang gagamitin niya sa mga kababalaghan na kanyang gagawin. Verse 21 mga kapatid, sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Paraon ang mga kababalaghang ginawa ko sa iyo o ipinagawa ko sa iyo. Sabi dito, binigyan kita ng kapangyarihan gawin ang mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. No? Nagtataka kayo, inutusan ng ating Diyos na ilabas ang mga Israelita sa Ehipto. Pero sinabi dito, patitigasin ko ang puso ng Paraon para hindi payagan paalisin ang mga Israelita. Iyon po ay sa kadahilanan upang makita niya ng Paraon at ng mga taga-Ehipto at ng mga Israelita ang kapangyarihan ng ating Diyos. Yun po. 22, kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya. Pinapasabi ni Yahweh, ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Sabi ni Yahweh, yun ang sasabihin sa Paraon. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moses sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Sabi dito, ulitin ko lang mga kapatid, verse 24. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moses sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto. Sabi dito, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Sipora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moses ang pinagtulian. Saka sinabi, tunay ngang asawa na nakita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moses. Kaya sinabi ni Sipora kay Moses, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtuli. Mga kapatid, no? Medyo malalim yan, mga kapatid. Samantala, sa verse 27, samantala sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moses. Sinalubungan niya si Moses sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y makita. Sinabi ni Moses kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. Sinabi niya na lahat, no? Kay Aaron lahat ng pinasasabi, pati yung mga kababalaghan na pinagawa sa kanya ng ating Diyos. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moses ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moses ng kababalaghan sa harapan nila. Yung siguro sa tungkod na yun, mga kapatid, tinagis niya at naging ahas. Tapos yung kanyang kamay na paglabas ay parang may ketong, no? May sakit na puting-puti. At pagpasok nito, wala na uli, no? Yun ang kanyang mga ginawa. At sabi pa rito, at naniwala ang buong bayan nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Amen and amen. Yan po ang katapusan ng chapter 4, mga kapatid, no? Dito nga sa huli, no, sinabi niya na sa lahat. Nagkita na sila ni Aaron. Tapos si Aaron nagsalita sa mga leader doon, mga kapatid, at nagpakita ng kababalaghan itong si Moses, at sila'y naniwala at silang lahat ay yumuko at sumamba sa ating Diyos, mga kapatid. Amen.
No, makikita natin dito na inutusan siya, tumanggi pa siya. Nagalit tuloy ang ating Diyos kay Moses. No, tayo rin ganun mga kapatid. Kumisan yung pagtawag ng ating Diyos, hindi natin iniintindi. Binabaliwala natin at kuminsan inaayawan din natin. Kagaya nung kahit na sa simpleng paraan lang na paglilingkod natin sa ating Diyos, paghahayag ng kanyang salita, yun ay kuminsan yun ay ating kinatatakutan, kinatatamaran, mga kapatid, ayan po, no? At hindi natin yan iniintindi. Pero yun ay napakalaking, yun ay mahalagang-mahalaga yung pagtawag sa atin ng ating Diyos. Yung kahit na sa simpleng paraan lang ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos, para sa Diyos, yun po ay mahalaga at malaking bagay na yung maglingkod tayo na kahit sa simpleng paraan lamang at siya na ang gagawa ng lahat upang mas maging magaling tayo magsalita sa salita ng ating Diyos, mas maging masipag tayo, mas maging matalino. Yan ay kayang gawin ng ating Diyos. Kagaya ng ginawa ng ating Diyos kay Moses, tinulungan, ginabayan, di ba? Binigyan ng kapangyarihan upang magawa lahat. No, ganon din sa atin. No, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob, talino at sipag, kapangyarihan upang makapagsalita, upang makapagpakita rin ng mga gustong gawin ng ating Diyos. No, kailangan lamang na magtiwala tayo, manalangin araw-araw, at ang ating Diyos ang bahala na sa lahat. Amen. And amen. Nakita rin natin ang puso nitong si Moses. Sumunod siya, pero kahit papano kasi sinabi niya na pautal-utal daw siya. Pero yun ay hindi totoo mga kapatid. Parang nag-aalala lang siya, natatakot lang siya, parang ganun mga kapatid. At yun nga, pinatawag si Aaron na tagapagsalita niya, si Moses at tagapagsalita ng ating Diyos, at yung sasabihin ni Moses kay Aaron, si Aaron naman ang magsasabi sa mga tao, mga kapatid. So yun po, ulitin ko lang, ang ating Diyos ang bahala. Huwag po tayong matakot o mahiya na maghayag, mag-share ng salita ng ating Diyos. Lakasan natin ang ating loob. Mag-share tayo, magbahagi ng salita ng ating Diyos. Salamat po sa ating Diyos at salamat po sa inyo mga kapatid sa pagsama, sa pakikinig nyo na naman sa salita ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyong lahat. At muli mga kapatid, tayo na naman ay mananalangin. Lalapit po ulit tayo sa ating Diyos. Siya po ay nakikinig sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan na naman ngayon. Salamat Padre God dahil po ikaw ang may kaloob nito. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O God. We worship you, we glorify your name, O God. We worship you, O God. We worship you. Thank you Lord. Muli Lord, bigyan mo po kami lahat ng lakas ng loob at talino, sipag upang makapaghayag kami ng iyong mga salita sa lahat ng tao, Lord. Kagaya ko, kahit sa simpleng paraan lamang, Lord, ako'y nagsishare ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, salamat din sa mga pastors and bishops, leaders na nagpapatuloy na maglingkod sa iyo. Samahan mo po sila palagi, bigyan din ng lakas ng loob, talino at sipag, O Diyos, upang magpatuloy ng mag-share, maghayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, ang aking mga kapatid din na nandyan, ang aming mga mahal sa buhay, Lord, kami lahat, nawa bigyan mo ng lakas ng loob at sipag, talino upang makapaghayag ng iyong mga salita. Huwag mo rin silang pabayaan, Lord. Tulungan mo rin sila, gabayan, O God. Lord, ingatan mo rin, gabayan, proteksyonan ng bawat presidente ng aming bansa. Tulungan mo rin silang magtagumpay sa inyong pangalan at sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Magtagumpay nawa ang Israel, magtagumpay nawa ang Pilipinas at ang buong daigdig sa inyong pangalan, O God. Salamat, Father God, for all the blessings and guidance and protection every day, Father God. Salamat po. Salamat po sa lahat. Sa patuloy na blessings na lagi mo pong ipinagkakalob sa amin araw-araw. Sa proteksyon sa bawat tahanan namin, O God, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa pagkain na nagbibigay ng lakas, kagalingan sa amin lahat. Salamat din, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Salamat, Father God, mawawala na ang virus na meron ng bawat bansa. Magiging mas maayos na, masaya, masagana, at tagumpay na ang aming pamumuhay. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Salamat sa inyong pag-ibig na hindi nagbabago.
sa lahat ng tao, O Diyos, sa lahat ng tao. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat ng marami sa ating Diyos na buhay. Salamat at lagi natin siyang kasama. Lagi niya tayong pinoprotektahan dahil po, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat din po sa inyo na handa kayo palagi na makinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat at God bless sa ating lahat. Salamat po.